Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yeah. Amen. Praise God. Sobrang nakaka-teenager yung ating topic ngayong gabi. Para hindi kami dito. Hindi kami tugma. Amen. Sabi ko nga, pangkabataan. 25 years na tayong kasal. At ang topic namin ngayong gabi is courtship. Sabi ko, paano ko maalala yung panliligaw mo sa akin 28 years ago? Kami po ay magkakilala na ng 28 years. Ayan, 3 years po kaming naging mag-boyfriend. May courtship for 3 years. Magkaklase po kami. Magkaklase po kami sa college. And then, yeah, eventually we fell in love. Alangan namang ako lang, no? Kaya nga ang courtship, ayan! Praise God! Glory to God! Sabi ko kay Pastor Jimmy, bakit napunta sa akin itong topic na courtship? Wala na akong maalala 28 years ago. But glory to God, when we became Christian or followers of Christ 10 years ago, mas na-feel ko yung meaning ng courtship na yan. Amen. Kasi si Pastor Jimmy, mahilig pa rin mag-court sa akin. Ayan. Mahilig pa rin siyang magbigay ng surprises. He used to buy me flowers from time to time, kahit walang okasyon. Amen. So, mas na-feel ko yung meaning ng topic na ito. Sabi niya, ano nga ang courtship? Sabi ko, ligawan. Parang, oo nga no, that until now, kahit na kami po ay kasal na ng 25 years, mahilig pa rin po niya akong i-court. Amen? Praise God. And the same thing din with me. We still love to go out kahit midnight. Pag nag-aya siyang manood na ng sine, sinasamahan ko siya. So, pumupunta kami sa sinihan kahit midnight. Para pa rin kaming nagdi-date na mag-asawa. Ayan, glory to God. And parang ako na po ang nakaramin. O, siya naman. Meron ako Ano lang ako dito? Bodyguard mo lang. Usapan namin, bodyguard lang niya ako. Meron akong favorite na joke. Joke lang to joke lang po ito. Na-share ko na to sa Dubai dati. Sabi niya, merong husband and the father-in-law. Sabi ng father-in-law, pag nag-asawa ka na, ano ang tawag mo sa magiging tatay ng wife mo? Sabi ng husband, father-in-law. And what about the sister or brother of your wife? I should call them sister or brother-in-law. And what you will call your wife? She is the law. Sabi niya sa akin, hindi ako pwedeng pumunta ng Abu Dhabi kasi Ramadan, blah blah blah, busy ako. Amen, naisip ko yung joke. I am the law. Mag-undertime ka sa Sabado. Tayong dalawa ang magsasalita sa harap ng Abu Dhabi. Ayan, JC. I'm glory to God for this privilege. Ayan. O sige, siya naman. Bodyguard lang ako rito, Kano. Ano pa ba sasabihin ko? Sinabi mo na lahat. Tuloy mo. Amen. So, for tonight, kami po ay naatasan na ang topic is courtship. Ayan. Kanina nakita natin yung topic ni Pastor Amean, it's all about love. And dito naman, mag-move tayo sa courtship. Amen? Bakit mo siya liligawan? Because you fell in love. Amen? Kaya nagkakaroon ng courtship in between prior marriage. Ayan, praise God. Sabi niya dito, pwedeng sa muna, yung first slide natin. Nakita natin yung courtship noong unang panahon, no? Praise God. Ganyan siya. Nakadungaw lang yung dalaga sa bintana. Amen. Ngayon, ibang-iba na. Asa na ating mga kabataan? Ayan. Praise God. Kaway-kaway sa mga kabataan. Ganito mo na unang panahon. Ganyan. Praise God. I really give glory to God kasi si Pastor Jimmy talagang nagvi-visit po yan sa bahay namin noong siya pa ay nanliligaw. Yan. So, binibisita po ako sa bahay at pinagluluto po yung buong pamilya ko.
Pero Yun. hindi ko po ginawa kumanta ha, ng mga karangan. Kasi unang-una po sa lahat, hindi po ako marunong mag-gitara. At sa pagkanta naman, kumakanta lang ako dati nung ako nakainom. Kasi parating basag yung speaker pag hindi po ako nakainom. Ito ba? Totoo po yun. Amen, no? So nakita natin dito dati yung kung paano ba ang courtship during the old times. And during this generation, makikita talaga natin the difference. There is a very huge difference from before and now. Nakikita natin, no, yung ating mga anak, sa may mga anak na, nakita natin may mga 6 years old, may isang nag-testify na kapatiran, yung kanyang anak, grade 6, nakipag-live-in. Grade 6 at the age of, ang bata niya, So, ganito na po yung generation ngayon. Without God. Amen? That's why we always urge everyone, the mothers, ayan, kahit na sa mga youth, kasi yung mga youth, may utak na rin yan sila Lalo na pag sila ay babad sa salita ng Panginoon. Amen? That's why the courtship before and now are totally two different scenarios. Ibang-iba na. Amen? That's why yung mga kabataan na yun, we urge them to continue to serve the Lord, to avoid the circumstances later on na atin din itatopic. Amen? So, second slide po. Amen? Sabi niya dito, courtship begins when a single man, ayan, single man daw po sa courtship, single man, approaches a single woman by going through the woman's father, grabe no? By going through the woman's father, and then conducts his relationship with the woman under the authority of her father, family, or church, whichever is most appropriate. Ganito ang courtship, amen, pag ikaw ay may Diyos. Talagang dadaan tayo sa proper. Amen? Walang shortcut pag may Diyos. Glory to God. So ganyan po ang mangyayari sa courtship, no, if we have the Lord. Ang mga, akala ko ba pang youth tong topic natin ngayon? Ang nakikita ko po ay mga adult. Glory to God, aso ng ating mga youth. Amen. The topic for tonight is all about yours. Amen. Praise God. Kaya kailangan nating gampanan ng maigi ang isang pagiging youth. Glory to God. Ang nakikita ko talaga dito ay dapat pala yung mga matatanda ang nagsiserve. Tapos yung mga youth ang nakaupo. No? Amen. Praise God. So naiintindihan po natin dito, no? Courtship begins when a single man, ayan. Dito sa Dubai, kahit double man no? Nagko-court din ng double woman. Huwag ganun. Amen, praise God. Sabi doon, single man and single woman. Glory to God, amen. Baka gusto mong magsalita. Diba? Amen. Share ko lang, kung paano kami ligawan sa Pastor Marks dati. No? Dito sa... Unang-una ko pong nililigawan natin pag pumapasyan ako sa bahay nila is yung tatay niya. Doon minsan, dinadagta ko yung tatay niya sa bahay is nakainom. Hindi ako naman po, kasi po nagmumotor lang po ako, nagpupunta sa bahay nila. So takot na takot ako. Doon pagka tumatagal yung tatay niya, ako rin, napapatagay na rin po. Siyempre po, diba, kailangan natin kunin muna yung loob ng tatay niya. Though yung mother niya is parang pag nakikita ko is okay naman po siya. Pag kinakausap ko, parang boto naman siya sa akin. Yun nga, pag nakikita ko yung tatay niya is parang yung umuusog yung yung puwet ko. No? Gusto ko na ulit kaagad, sakyan yung motor ko noon, pabalik ng bahay. Praise God. Pero, napag-isip-isip ko, na parang, oo nga bago ko makausap yung anak nila, is yung tatay muna. Kinukuha ko muna yung loob ng tatay niya.
dati. Eh nung medyo okay naman na ako sa tatay niya dati, tsaka ko pala doon siya, nakakausap sa loob ng bahay nila. Kasi may balcony sila dati eh. Nandun yung tatay niya bago ako makapasok sa loob ng bahay nila, no? At para makausap ko siya, nandoon yung tatay niya. May kaharap na 4 kantos. No? So, ako naman po, syempre, para lang makapasang muna, ano ako sa gate, no? Makapasok ako sa gate, is, pag kung, anak, ayun, balong ang tawag niya. Balong, tagay ka muna. Sabi nga nun. Tapos tinitignan ko sa pastor dati. Tinitignan ko. Wala naman siyang masabi kahit na titig sa akin. Kundi na kayo kulang. Kaya ako naman po sa tindi ng takot ko, parang lang makapasok ako sa bahay nila, tinagay ko na rin kahit hindi ako manginginom. Doon po yung pagmamahal ko kasi, no? Is totoo. So, kailangan ko munang ligawan yung tatay niya. Na, although na manginginom, sorry, pero totoo. Amen, praise God. So, yes, my father, he used to drink before. But glory to God, siya po ay hindi na nag-a-absent na mag-attend ng Christian church, born-again church, every Sunday. Amen. And eventually, he stopped drinking. Ayan, praise God. So, sa second slide po tayo, third slide rather. Sabi niya dito, Christian courtship is the process of determining whether it's God will for a man and a woman to marry one another. Kaya pala merong courtship in between to know. Amen? Siya na ba talaga, Lord? Hindi agad-agad pala dapat kasal, no? Meron pala dapat in between. Amen? Kaya meron tayong tinatawag na courtship. So, to know each other. Sabi niya dito, it has 3 essential elements. Its goal is to ascertain God's will using biblical principles so as to glorify Him. Kailangan pala sa pagliligawan, ang nag-glorify pa din ay si Lord dapat. Amen? Hindi ang sarili ng bawat ng girlfriend and boyfriend. Kailangan pala si Lord pa din ang nag-glorify. Amen? Praise God. It is honoring to both sets of parents. Kaya very important din pala no, na ang parents natin nag-a-agree sa relationship na meron tayo. Amen? Kaya yung ginawa ni Pastor Jimmy is talagang pala siya, naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. He respected my parents, especially ang tatay ko na masungit po talaga ang father ko. He will not even stare at you. Ganon katindi, mahigpit po talaga siya sa amin nung kami ay tumi-teenager. Ayan. Kaya sabi niya, great care is taken to protect the emotions of both the man and woman. Amen? Kaya madaming natatakot na pumasok din sa isang relasyon. Kasi sabi niya dito, may emotion talaga na kasali. Emotion. Yung babae natakot baka ma-broken ulit ako. Ganon din yung lalaki, baka ma-broken ulit ako. But if God is the center of the courtship, sure yan victory. Sa marriage yan mapupunta. Amen? Praise God. Kaya we should always, sorry po. Kaya dapat dito nakita natin no process of determining whether if it's God's will. Amen? Praise God. Kaya pala may courtship in between. Glory to God. Amen? And sa next slide po tayo. It says here in Proverbs 3:3-4 sa MSG version. Don't lose your grip on love and loyalty. Amen. Praise God. Do not lose your grip on love and loyalty. Habang kayo ay nagliligawan, pero wala naman akong makitang dito na nagliligawan. Amen. Kundi yung sa Dubai lang. Meron ba? Meron? Meron po sa Dubai, nagliligawan. Oo. Pero may magandang balita na. Amen? Sabi niya, don't lose your grip on love and loyalty. While courtship is ongoing, do not lose your love and loyalty. Do not lose your love to God
And do not lose your love to sa boyfriend or girlfriend mo. Because eventually, if you love that person, you will respect her. You will respect him. Amen? Parang nabanggit ni Pastora Mary Ann kanina, no, na the sex of outside marriage. Glory to God, no? Ngayon, mapupusok na ang mga kabataan. Glory to God. Kaya meron tayo dito, do not lose your grip on love and loyalty. Be loyal to God. He is watching throughout. Be loyal to your partner no matter what. Amen? Praise God. Tie them around your neck. Hindi lang doon natapos, no? Itali mo ang rule na ito sa iyong leeg para dala-dala mo ito kahit saan ka magpunta. Glory to God. At hindi kayo madadala ng temptasyon. Kailan ba nangyayari ang kasalanan? During the courtship. Glory to God, no? Yung mga kabataan ngayon, saan nangyayari? During the courtship. Masyado silang mapupusok. Bakit? Amen? They lose their grip on love and loyalty. Amen? Tie them around your neck, carve their initials on your heart. Ayan. I-carve mo yung letter L. And letter L pa rin ng love and loyalty. Para hindi tayo magkasala. Amen? Sa process ng courtship. Glory to God, no? Earn. Etong napakaganda. Earn a reputation for living well in God's eyes and the eyes of the people. Earn that reputation. Naalala ko yung aking mga kapatid, si Brother Jordan and Sister Irish. Amen? Na sabi ko nga, if you really wanted, magkasal na kayo, kaysa magkasala kayo in between. Because this is the rule of God na hindi natin kayang i-break. Although you are already nasa tamang edad na kayo, but this verse should still be there. Marriage first. Amen? Marriage first. Sabi niya dito, to have reputation for living well in God's eyes and the eyes of the people. Amen? Kaya very important, mga kapatid, we should not lose grip on love and loyalty para mapanghawakan mo yung kalinisan ninyo, boyfriend and girlfriend during the courtship at hindi kayo magkakasala sa mata ng Panginoon. Amen? And mabilis po ba? Next slide po. Ayan. Mamaya na daw si Pastor Ginny, binubulungan niya ako. Sige, ituloy mo lang. Ito na pakigandang quote to. Imagine a man or woman so focused on God that the only reason he looked up to see you is because he heard God say, that's her. Ayan. Or sa babae naman, that's him. Nag-aantay ng sign galing kay Lord. They are waiting for that right sign. Lord, ang sexy ni Madonna. Oh, Madonna na lang. May Madonna ba dito? Ayan. Lord, ang sexy ni Madonna. Feeling ko perfect siya sa aking standard. Amen. Ang tao may standard talaga yan. Sa mata ng tao, ito ang standard ko. Parang sabi ni Pastor Armen, tall, dark, and handsome. Standard ba yun ni Lord? Anak, kung si Madonna ang mapapangasawa mo, hindi ka lang nag-iisa sa puso niya. Amen? Glory to God. And vice versa. Anak, kung si Richard Gomez ang mapapangasawa mo, baka hindi ka lang mag-isa sa kanyang puso. Glory to God. Kaya sabi niya, imagine a man so focused on God. Kaya sa mga kababaihan, no? Amen? Ang hinahanap natin, yung lalaki na so focused on God. Glory to God. Amen? Meron pa po bang single dito? Ay, praise God. Of course, bukod sa ating mga youth. Amen? That the only reason he looked up to see you is because he heard God say, that's her. Sabi ni Lord, siya na. Siya ang ligawan mo. Lord, ang layo naman ito sa standard ko. Amen? Pero yun ang utos ni Lord eh. Ano ba? You have prayed so much for that person. Tapos nung binulong ni Lord sa'yo, that's her. Go, court her. Amen? Dalawang isip ka pa rin. Lord, parang hindi naman talaga ito. Magmula nung unang first time kong ma-in love, ito na yung standard ko, Lord. Glory to God.
So anong meaning nito? We should listen to that small voice of the Lord. Amen? Because that small voice of the Lord is saying to you right now, amen, that I will never lead you into a wrong relationship. Amen? Kaya nga may courtship lang nangyayari to know each other. Kasi kung kasal na kayo, paano na? Amen? Lalo kayo magkakasala sa Panginoon kung na-realize nyo at the later or the latter stage that He is not the right person for you. Kaya during the courtship, you should follow the word of the Lord. Amen? Para mas lalo kayong i-lead ni Lord sa tamang tao. Glory to God. Next slide po. Amen? Amen. Sino po ang nakaka-relate dito sa picture na to? Praise God. Meron po ba nakagawa na sa atin ito? Bukod po kay tatay, tatanungin ko po, nagawa niyo po nung araw, tay? Yung pangangarana? Amen? Praise God. So si tatay lang, no? Wala na po kasi yung ibang medyo may edad dito, sorry. Praise God. So kung titignan niyo po yung picture, no? Black and white po siya. Praise God. Kung makikita niyo po kung paano manligaw ang mga lalaki dati. Hello? Ayan. Makikita po natin kung paano manligaw ang mga lalaki dati. Talagang dinadaan nila, amen, sa pangarana. Praise God. Bago sila makatungtong sa pamamahay, no, ng babae, ay kailangan po nilang haranahin bago sila makaakyat. Praise God. Sa atin ngayon, wala na ang ganito eh. No? Sa era natin ngayon, wala na. Praise God. Pero, yung mga ninuno natin noon, yung nanay natin, I believe na naranasan nila ito, no? Or yung mga lola at lolo natin. Praise God. Maalala ko lang, no, yung kwento rin na, ng mama ko. Kung paano siya niligawan ng daddy ko. Praise God. Ayun daddy ko, taga-Paniki. Paniki, Tarlac. Paniki, Tarlac. Bago po siya makatutulog sa pamamahay, ganito rin po yung bahay ng lola ko dati. Up and down po siya, no? May bintana, bago ka umakyat ng hagdan na gawa sa kawayan, no? Is talagang nangangarana sila. Minsan maalala ko yung kwento ng tito ko na kung paano nanligaw yung daddy ko. May dala-dala pang tuta. No? Panregalo, praise God. Wala naman siya dalang gitara daw dati. Yung lolo ko, yung lola ko, sorry, maagang natutulog. No? Dumating tong tatay ko na nanliligaw. Yung may dala-dala sa tuta. Di syempre sa atin, di ba, may mga aso tayo na nakapaligid sa bahay. Praise God. So, nung dumating yung tatay ko na nanliligaw, nung kumakanta siya, di sabay naman ng kahon yung mga aso. So, ang nangyari po, di maingay, di nagalit kayo yung lola ko. Pag tungaw niya, ayun na, nakita nga niya yung tatay ko na may dalang tuta na nakatali pa na hawak-hawak na kanyang kamay. So, nung biglang sumigaw po yung lola ko raw dati, na umuwi ka na. Pero dahil sa pagmamahal ng tatay ko, no, sa mama ko, tinuloy pa rin niya. Praise God. So, ngayon, bumangon din naman yung lolo ko. Bumaba siya at talagang pinaakyat yung daddy ko. Pero ang ginawa ng lola ko, doon sa sala nila, doon naman naglatag ng banig. Kung tutuusin yung lola ko kasi, naabutan ko ba yung lola ko, no? Medyo may pagkamaldita. Praise God. Nasa no? So pero, dito, pinapakita talaga, no, na kung gaano mo talaga kamahal yung nililigawan mo, no? Idaan mo talaga sa tamang proseso. Praise God. Kung makikita niyo po, kung paano sila magkarana dati. So,
kung habang naghaharana ka, syempre yung babae, no, napupol in love din sa'yo, no? Kung papaano mo siya kinakantahan, lalo-lalo na pag favorite niya, ako, heaven na, sabi niya na. Praise God. So, ganyan po, kung sana, no, sa mga kabataan, no, kung nakikita nila ngayon, kung hindi sila masyadong busy sana, ito yung way ng panliligaw noon. No? Magkaiba po ngayon. Praise God. So, kung sa mga kabataan, kung hindi na ako kwento ng inyong mga mother, kung nandiyan pa yung lola ninyo, kung paano sila nililigawan dati. Kung paano nagpapakahirap ang mga tatay ninyo, no, na makuha ng ang loob ng inyong nanay. Praise God. Amen. Glory to God. Medyo busy po ang ating mga tao sa likod. Glory to God. Amen. Medyo nagbabounce po yung inyong boses dito sa harap. Ayan. Praise God. Okay po ba kayong lahat dyan? Amen. Courtship pa lang tayo. Wala pa sa marriage. Ayan. Praise God. So, nakita natin, no, kung ano yung buhay noon. At ang difference ngayon, ibang-iba na po. Praise the Lord. Next slide po tayo. Parang feeling ko kanina pa kami nagsasalita, 18 minutes pa lang? Ba't ganon? Sabi niya, actually, napasama to kay Pastora Mean, pero sa ibang version. Sa akin, ginamit ko ang MSG, the message. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18, it says there, don't become partners with those who reject God. Ito lang yung the best na gawin eh. Amen. To avoid sin during the courtship, don't become partners with those who reject God. Amen. Lalo na no, pag babae. Ayan. Do not become partners with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That's not partnership. That's war. Ayan, pag magkaiba kayo ng belief, talagang war. Sabi ni Pastora Mary Ann kanina, maghihilaan kayo kasi magkaiba kayo ng gusto. Amen? You have fell in love with unbeliever. Definitely, hindi niya maiintindihan ang pagpupuyat ng isang Kristiyano. Meron akong isang ka-office mate, no, na she is a follower of Christ. She used to attend Bible studies, late din siyang natutulog. Unfortunately, she fell in love with unbeliever na hindi niya naiintindihan yung pagpupuyat natin. Amen? And eventually, they always ended up fighting. Kaya sabi ng verse dito, hindi sinungaling ang verse. Sabi niya, that's not partnership, that's war. Chaos ang buhay. Amen? Pag hindi kayo iisa ng paninindigan sa buhay. Pag magkaiba kayo ng belief, definitely it's a war. Gera yan araw-araw. Noon nga hindi pa kami Christian ni Pastor Jimmy, naku po, gera araw-araw sa aming bahay. Amen? Walang katahimikan. Glory to God. Sabi niya, does Christ go strolling with the devil? Si Lord ba nakikipag-stroll kasama ang demonyo? Amen? Ang sakit, no? But it is the word of God. It's a fact. Amen? Don't trust and mistrust. Hold hands. Amen? Ang sinungaling ba at hindi sinungaling nag-shake hands? Glory to God. Who would think of setting up pagan idols in God's holy temple? But that is exactly what we are. Each of us a temple in whom God lives. God Himself put it this way. I live in them, move into them. I'll be their God and they'll be my people. So leave the corruption and compromise. Leave the corruption. Leave the war. And compromise your love. Kasi maling pag-ibig yan. Maling courtship yan. Amen? Leave it for good, says God. Leave it for good. Nasaktan ka man, it's a matter of perhaps 3 months. Pag na-inlove ka sa unbeliever at gusto mo na talagang mag-serve kay Lord, ano ang gagawin mo? Your partner doesn't want to follow what you believe. Amen? Makikipag-break ka sa boyfriend mong unbeliever. Eventually, you will cry. You will end up broken-hearted.
but it will never last forever. Pag nagsiserve ka kay Lord, amen, ang broken heart na yan, perhaps maximum 2 months lang kasi bibigyan ka ni Lord ng right partner. Amen? Praise God. Don't link up with those who will pollute you. Ayan, huwag kang makipag-link up sa mga nagpupulyot lang ng iyong mind. I want you all for myself. I'll be a father to you. You'll be sons and daughters to me. The word of the Master God. Nakita ni Lord, no? Ayaw niya talagang nakikipag-mingle tayo sa mga unbelievers. Amen? Praise God. Malinaw po ba? Are we still there? Yes! Glory to God. Ang trabaho ko sa Dubai, amen, talagang ginigising ko ang mga natutulog. Ayan. Praise God. Minsan, nagpa-promise ako before preaching. Promise, hindi ko kayo gigisingin during the preaching. Ayan, nagpa-promise ako. Kasi ang ginagawa ko talaga, gumigising ng mga nakikita kong natutulog during the preaching. Because it's not really fair. Kasi nag-aral ang inyong picture, tapos tutulugan nyo lang, kaya ginigising ko sila. And one day, magkakaroon kami ng CCTV sa JCKC Dubai. Amen? I-close up namin yung mga natutulog. Binibigyan ko ng idea ang JCKC Abu Dhabi. Ayan. Ngayon, ang technology is very talagang nag-i-intro na siya to the highest level, no? Hindi na namin manually i-focus. Yung CCTV na mismo ang gagalaw. Bibigyan natin siya ng artificial intelligence para talagang itututok niya, kitang-kita sa TV kung sino ang mga natutulog. Kaya, palakpakan natin si Lord. Amen. Praise God. Next slide po tayo. Amen. Amen? So, ito na naman po. Ito po yung pinagkaiba ng panliligaw dati at ng panliligaw ngayon. Amen? Praise God. Kung makikita niyo po, sa bandang kaliwa po ninyo, no, kilig na kilig yung mga babae habang siya ay kinakantahan. Praise God. So, kilig na kilig po siya, no? So, totoo po na natutuhanan nila, nakikita nila kung paano, no, pinapakita ng mga kalalakihan dati, no, ang panliligaw nila. Amen? Praise God. Pero sa bandang kanan naman po, tignan nyo naman po, through phone na, no, na magligawan, pa-text-text na lang, no? Hindi mo na alam kung totoo yung sinasabi niya eh. Praise God. Hindi mo alam dahil text lang yan eh. Message ka ng message. Kahit ba naman, nasaan ka? No? Andito ako sa bed na, no, yung pala, nasa ibang feeling ka, no? Kahit ba yung text ka. Praise God. Kasi, praise God. So, anong tawag dito? Napaka-iba ng panliligaw noon at ngayon. Praise God, kung ikaw noon naranasan mo ito, no? Kung ikaw ay isang babae, syempre habang kinakantahan ka ng iyong irog, no? Kung ikaw ay kinakantahan na, syempre, nakukulilag ka. Naiilag ka mas kahalo. Kasi nakikita mo, sa dalawang mata mo, sa harap mo, habang ikaw'y nililigawan, ikinakantahan ka. Praise God! Ito yun naman po, may dala-dala pang pangamitara, may dala siyang flowers habang kinakantahan ka, no? Kakantang ka nun, hero. Praise God! So sa kabila naman po, tignan nyo naman po sila, no? Magkatalikod sila. No? Praise God! Ngayon, iba na kasi ng technology, no? Ang technology ngayon, through phone, hindi ko naranasan kung ako'y nanligaw eh. Kasi wala pa, nung nanligaw ako, ang uso pa noon ay beeper. At saka may landline dati. Nung tinatawagan ko si Pastora dati sa bahay nila, is nakikita lang din siya sa kita niya. May telepono sila doon, landline. Pag nakikita ako ng tita ko, binabato niya ako eh, tinibabad ka na naman dyan. Sabi niya ba nun? No? Praise God. Minsan sabi niya, babayaran ko yung bill.
No? Praise God. Pero, naranasan ko rin naman na talagang pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Praise God. Ngayon, ito, through technology, so, hindi na natin alam eh. Hindi na natin alam kung totoo yung panliligaw ng isa't isa. Na? Nandyan na yun kasi yung bulahan. Hindi natin alam. Praise God. Nandyan na yung through cellphone, magsiselfie ka, sisend mo lang sa kanya na may pa I love you ka pa, kinikilig ka na. Amen? Sino po yung gano'n ng mga kababaihan natin dyan? Hindi ka tulad dati talaga, feel na feel mo, dahil nasa harap yung manliligaw mo eh, inaharana ka. Praise God. So dapat gano'n sa mga kabataan ngayon, no? So dapat ganun yung hanapin ninyo. No, hindi man kayo maharana sa ngayon, no? Dahil yung technology nga natin is kakaiba na, no? Eh yung totoong liligawan kayo, no, na pinupuntahan kayo sa bahay, na nakikipag-usap sila sa magulang ninyo, no? Hindi yung through text na, makita tayo sa ganito. Manood tayo ng sine, no? So, walang alam yung parents natin. Walang kaalam-alam. So, ang paalam naman ng anak niya, Mami, pupunta lang po ako sa ganito. Mami, pupunta lang po ako, may bibilihin yung pala, nakikipagkita na sa boyfriend niya. Kaya, ganun po minsan, no, may nagagawang hindi ka dapat, no? Hindi ka tulad dati talaga, hindi ka makakatuntong sa loob ng bahay kung hindi mo haranain talaga at hindi mo uunahin ang mga magulang ng babae. Praise God! So, ang may papayo ko po sa mga kabataan sa through technology ngayon, no? Ayan ang usong-uso. Kilalanin niyo po mabuti yung nanliligaw sa inyo, no? Kung hindi pa po siya Christian or talagang unbeliever siya, at ikaw naman ay kilala mo ang Panginoon, yakagin mo siya. Praise God. Kung talagang mahal ka niya, susundin ka niya. Praise God. So, yun lang po. Baka may dadagdag ka pa, Sora? Amen. We have 2 minutes. Glory to God. On time kami. Ayan, next slide po tayo. Kukunin ko po ng 2 minutes. Ayan, sabi niya dito, worldly love is superficial and prone to fluctuation and inconsistency. Tama po. Ang worldly love, shallow lang po. Hindi po siya deep, ang foundation. Kaya sabi niya dito, superficial, very shallow, and prone to fluctuation. Ang worldly love, malabong kayo ang magkatuluyan forever. Amen. Magkatuluyan man kayo, perhaps you could get married, but it won't last. Amen. Praise God. And ang ating last slide po. Amen. Sabi niya, ito po, very important. 1 Corinthians chapter 7 verse 9, no offense. I feel we are all matured enough to understand. But if they can't control themselves during the courtship, they should go ahead and marry. It's better to marry than to burn with lust. Ayan, dito tayo nagkakasala. Dito nagkakasala ang mga kabataan ngayon. Mapusok. Glory to God. Amen. Kaya sabi niya during the courtship, amen, if you feel, and if the Lord is really the center of that relationship, you would really feel, amen, bakit pa patatagalin ang courtship? When you know that you are both meant for each other, and when you have heard that small voice from the Lord, that's her, that's him. Kaya sabi niya dito, para kayo ay makaiwas sa kasalanan, you rather get married, sabi niya doon, than to burn with lust. Amen? Glory to God. I hope na meron kayong napulot sa topic natin na courtship. Although tayong lahat dito ay matatanda na. Amen? Praise God. Amen? Pero like we have said, for 28 years na kami ay magkakilala and 25 years of marriage, kaming dalawa ay mahilig pa rin sa surprises. Amen? We always believe na hindi sa edad ang courtship.
hanggang ngayon, kami po talaga ay nagliligawan pa rin. Glory to God, let us all pray. Amen. Yes, Lord. We praise your holy name, Father. Lord, thank you for this great opportunity, Father, that you have awakened us, Father God, not only for the youth, Father, but all of us, oh God, Lord. Lord, we praise your holy name. We pray, Lord God, that you will keep each one's love alive, Lord God, and you will be the center of every courtship, Father God, of every love, of every marriages, Father God. Lord, we bring back all the glory and adoration unto your holy name alone. In Jesus' name, amen and amen. Amen.